Ang senaryo niyanig ng magnitude 7.2 na lindol itong bahagi ng San Fernando City. Nagkalat ang mga kunwari patay at sugatan. Habang tinatayo ang Incident Command Center, kumikilos na ang mga rescue team. You only need to stop hemorrhage. Stop hemorrhage is the only thing you need to do. May mga natabunan ng gumuhong struktura. Malaking hamon rin na ma-rescue ang mga natrap sa mga gusali. Lahat ng ito bahagi ng taunang Pacific Partnership ng Estados Unidos. Kabilang sa mga trainer, ilang mga sundalong PhilAm. Kapag dito ako nagsaserve, yung sa feeling ko, nasaserve ko din yung Pilipinas at nasaserve ko din yung US. Matapos ang ilang araw na pagsasanay, nasubok ang kakayahan ng mga kalahok na Pinoy, maging mga dayuhang puwersa pagdating sa emergency management. There's not going to always be a perfect execution in a situation that is fraught with fear and disaster. But if they can think through the processes that they were trained on today, then they can be successful. Just in case it will happen, alam namin na we will be ready, we will be prepared. Nataon sa unang araw ng pasukan, isinasagawa itong mga pagsasanay. Paraan na rin daw ito para igiit na dapat isama na sa school curriculum ang paghahanda at tamang pagtugon sa mga sakuna. Saksi ang mga mag-aaral sa high school sa capability demo habang mga nursing student ang nagpanggap na mga biktima. If you do not experience the real life scenario, you won't have the confidence to do whatever procedure or skill you have in school. Gaya sa ilang lugar sa Asia, parehong nasa Ring of Fire at Typhoon Belt ang Pilipinas, kung kaya't di maiwasan ang mga sakuna. Dapat patuloy itong pinaghahandaan. Eye-opener ito sa lahat, sir, that may mga bagay na pwedeng mangyaring ganito. It's an advanced knowledge to our students. And we want to know, and we want you to know, that when disaster strikes, we're here for you, and we want to be the person that you call first. Dahil sa oras ng kagipitan, ang paulit-ulit na paalala, may maasahang mga kalyado raw ang Pilipinas. Mula La Union, David Santos, CNN Philippines.